So, para sa akin, kung hindi namin bubuksan yan, parang kino-cover up lang yung pagkakamali ng 2025 budget. Instead na, imbestigahan yun. Kasi di ba, saan ako nagagaling? Nung nag-speech si Presidente ng SONA, at sabi niya, mahiya kayo. Ako, unang-una nag-standing ovation doon. Kasi alam ko... You led the standing ovation. Ang dami kasing, let me just cut you down. Ang dami kasing nagtayo, lumabas sa netizens natin na, nagpalakpakan kayo, directed sa inyo yan. Hindi, kaya ako natutuwa. Kasi alam ko, directed sa amin yun. Right. Matapos hamunin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na maglabas ng ebidensya kaugnay ng usapin sa flood control projects, 3 pangalan na umano ang hawak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Itong 2 congressman nato na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon dumarating na mga impormasyon ngayon. Handa si Magalong at ilan pang mayor na hindi niya pinangalanan para magsalita sakaling ipatawag ng House of Representatives. Naku po. But I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga Reaction Update PHA. Dito po, nagpaparingganan na. Naglabas na ho ng pahayag na ibubuking niya na kung sino ang mga dawi na kongresista sa flood control. Magsasalita na ho at papangalanan na nga ni Mayor Benjamin Magalong. Kaya naman tambaluslos, nako. Habang maaga pa, magsalita ka na o mag-impake ka na dahil yung galit ng mga Pilipino sa nawawalang pera ng taong bayan. Grabe, trilyon. Sino-sino pa ba yung mga kasabot niyo? Tanong ko lang, Romualdez Tambaloslos. Diba? Ito nga naging sona ni BBM. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Sino ang pinaparinggan niya? Sarili niya. Diba? Parang sampal ho yan sa taong bayan. Lahat ho ng pinapangako ni Marcos Jr. May natutupad ho ba? Tanong lang mga ka-update. May natutupad ho ba sa mga pinapangako ni Marcos Jr. sa taong bayan? Ang ngayon, iimbestigahan ang flood control. Dito, talagang masasabon na ang House of the Representatives na paniguradong mananahimik na naman ang mga ito. Mananahimik na naman ang Kamara, DPWH, dahil hindi biro-biro ang budget o pondo ng taong bayan. Ng pondo para sa flood control. Alam naman po natin na may mga back comments kayo patungkol dito sa atin. Dahil alam naman po mga ka-update na noong mga nagdaang administrasyon hindi pa rin nasusolusyonan yan. 2025 na po mga ka-update. Ilang years na ho pinangako ni Marcos Jr. yung flood control project. Ilang years na. Umabot na ng 1 trilyon. Ito nga pondo pero wala pa rin pong naaayos. Diba? Dapat isa yan sa mga kailangang pagtuunan ng pansin ng DPWH. Alam naman po nating maulan ng bayan nating Pilipinas o baha. Kaya nga dapat yung mga nalilikom na pondo napapagawan ng flood control. Papaayos ang mga kailangang ayusin. Diba? Saan ba napupunta ang pera ng taong bayan? Ang katotohanan dyan mga ka-update, sa bulsa ng mga politiko, sa mga anak nilang nag-a-abroad, pinag-aaral nila sa abroad, pinag-aaral nila sa private school, pinag-aaral sa mga universities, may mga gagarang kotse, magagarang sasakyan, SUVs, lahat ng mga pinakamasarap na buhay nagagawa ng mga pamilya ng mga nangungurakot. Samantala, ang normal na Pilipino,
ang nangyari? Lalo lang ho tayong lumulubog. Yan po ang katotohanan dahil hanggang ngayon hindi pa rin maayos-ayos ang problema ng ating bayan. Kaya ngayon, dito nga ho sa magiging pahayag ni Mayor Benjamin Magalong, mabubuking na ho ang mga nangungurakot na mga kongresista. Kaya mga update, pakinggan na ho natin. Ito ding naging pahayag ni Toby Chanco patungkol sa pag-iimbestiga sa flood control. Finally, directed sa amin yon, may chance ng magka-reforma sa budget. Kasi kung hindi presidente ang mamumuno at magsasabi nun, wala, kung ano yung nakasanayan noon, ganun lang gagawin. Diba? Tsaka obvious na sa amin nakadirekta yun. Kasi sinimulan yung speech na yon, sabi, initiative, errata, kickback, tsaka ano ba, SOP. Eh yung initiative tsaka errata, Congress naman gumagawa ng House, di ba? Congress gumagawa nun. Di ba? Eh walang kickback, walang SOP kung hindi nalagyan ng pondo yon. Tapos, tinapos niya yung portion ng speech na yon, ano sabi niya? Ibabalik ko sa inyo yung budget kung yan ay malayo sa NEP. So definitely, kami yung tumbok noon. Excuse me. So kung kami yung tumbok noon, eh bakit kami nag-volunteer na imbestigahan? Eh kami nga yung i-imbestigahan. Bakit kami yung mag-iimbestiga, di ba? O sige, kung gusto nyo tayo mag-imbestiga, eh pakita nyo yung small committee report noong 2025. That is the necessary starting point. Otherwise, cover up lang tayo. So ito, lumalabas to kung ano, paano lumalabas na to? Parang there's a for you from your end. Gusto mo talagang imbestigahan yung prior na committee na yon. Paano ba kami pag-budget hearing? Paano ba kami conduct ng budget hearing? Normal lang naman sa mga congressman, kahit ako, ito yung hinihingi mo ngayon. Paano mo ba ginastos yung nakaraang budget, di ba? Kasi hindi rin pwedeng binigyan ka ng pondo nung nakaraang taon at hindi mo ginastos. Dahil iba po sa gobyerno, di ba? Sa mga bahay, nag-iipon tayo. Sa gobyerno, kailangan magastos kung ano yung binigay na pera. Kasi po, yun yung serbisyo para sa inyo. Yeah, that's right. Pag binigyan ang isang ahensya ng pondo at hindi niya nagastos, hindi mabuti yun dahil yung serbisyong dapat ibigay sa tao, hindi nabibigay. Di ba? So kung ganyan ang tanong natin, ang unang tanong natin, paano nyo ginastos? Ang dapat unang tanungin is paano ba napunta yung pondo doon? Yes. At yung paano napunta yung pondo doon? From the very root cause of the problem. Doon makikita yon sa small committee. Pangalawa na lang amendment yung doon sa BICAM. Hindi ko sinasabi, Jojo, na lahat ng amendment ay masama. Kasi lahat naman ng batas, siyempre, pag narinig mo lahat ng views, ilang kami doon, lagpas 300, may mapupulot kang, ay, mas mabuti nga, dito natin gastos. So, ito nga pong ipinapaliwanag ni Toby Chanco, mga kapatid. May mga kongresista ho na hihingi ng budget para sa ganitong proyekto, pero wala naman ho silang pinatapos o ipinapagawa. Yan po ang katotohanan. Diyan po napupunta ang pera ng taong bayan. Kaya silang mga nangungurakot dyan, mga kapatid, sila ho ang nakikinabang. Sila ho ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Hindi ka po ba mangingilabot sa ganun? Mantakin po ninyo. Naghihirap ka, nagtatrabaho. Nagbabayad ka. Bawat sahod yun, nakakaltas ka na. Tapos napupunta lang sa gobyerno. Alam naman natin, normal na mapunta sa gobyerno yung mga ibinabawas sa atin. Pero, saan talaga napupunta ang pera? Diyan. Napupunta ho ang pera natin sa mga nangungurakot. Hindi ho nagagamit ng wasto. Hindi ho nagagamit sa may katuturan. Di ba? Pakinggan naman po natin ito nga si Mayor Benjamin Magalong. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung papatawag nila ako. Hindi inaasahan ni Magalong ang takbo ng investigasyon tungkol sa bilyon-bilyong budget insertion sa mga flood control project. Ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives.
Para mo sinabi na yung kriminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo, alamin mo paano mga krimen ang ginawa. Ayon kay Magalong, sa Baguio City pa lang, may problema na ang infrastructure projects gaya ng rock shed sa Cannon Road. Nitong Hulyo, bumigay muli ang rock shed dito na una pang nabuo 2 taon na nakalilipas. At ayon kay Magalong, sa Cordillera, may mga mayor umano na may proteksyon kaya't mabagal ang usad ng project reviews dito. Samantala, umalma rin si Davao City Representative Isidro Ungab sa umano'y changes sa 2025 General Appropriation Act. Ang masakit doon, pati yung foreign assisted projects, 56 items sa 2024, check ko lang sa 2025 kung ilan, but majority of the foreign assisted projects nilipat sa program fund. Bilang isang kilalang Duterte ally, tanong ni Ungab ni dating PDP senatorial candidate Jimmy Bondoc at PDP spokesperson Ferdinand Topacio, ano ang kapalapalakpak sa SONA statement ng Pangulo tungkol sa budget insertions. Diba, nagsalita na naman ho sila patungkol nga saan napupunta ang budget insertion. Malaking bagay ho kasi yan, mga kapit. Hindi naman po natin pwedeng ipagsabahala. Trilyon ang mga nakukulimbat, mga kapit. Sabihin mo po, kung magkano sahod ng mayor, sabihin mo na lang na malinis 100,000. Yung congressman, gano'n na lang, 120,000. Sa ilang taon nilang panunungkulan, mga ka-update, magiging bilyonaryo ba sila? Tanong ko lang, mga ka-update, magiging bilyonaryo ho ba sila sa pagtatrabaho sa ganun? Hindi. Hindi ho magiging bilyonaryo mga yan. Kaya yung pera natin, mga ka-update, kailangang maimbestigahan. Kailangan pong maimbestigahan yan sa Senado. Hindi yung katulad nito, isisingit din natin to kung saan ang Supreme Court, mga update, susunod na raw ang Kamara sa naging desisyon ng Supreme Court. Pero dito, mga update, umiepal na naman itong babae na kailangan pa rin daw imbestigahan ang confidential funds ni BP Sara. Ito, mga update, pakinggan ho natin ng mabilisan ito. Para ang final na desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bucoy, hindi magiging dahilan ng constitutional crisis ang Kamara. Ibig sabihin, anuman ang final ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara, susundin ito ng Kamara. Para naman kay Iloilo 1st District Representative Sharon Garin, anuman ang kahinatnan ng impeachment case, pagtitiyak ng Kamara, hindi ito titigil sa pagkamit ng pananagutan. Lalo na sa usapin ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Diba? Susunod na ang Kamara sa naging payo o naging desisyon ng Supreme Court. Pero ano sinabi nitong babaeng epal na to? Hindi pa rin matatapos kakaimbestiga kay BP Sara. Ganito ang gawin natin para pantay-pantay ho tayo, mga kapit. Lahat ho ng nagtatrabaho dyan sa gobyerno, imbestigahan. Maka Duterte, maka BBM, Dilawan, kahit ano, dapat maimbestigahan lahat ng gumagamit ng confidential funds. Hindi yung si BP Sara lang ang dinidigdig nyo. Diba? Para po makita natin kung sino talaga ang malinis. Hindi yung binabanatan nyo yung nag-iisang vice president. Hindi ang lagi siya yung pinagtutuunan nyo pansin. Yung sinabi nga ho ni Senator Alan Peter Cayetano, kung ganyan din ang pag-aasikaso ng administrasyon ni Marcos Jr. sa flood control, katulad sa pagpapa-impeach kay BP Sara, dapat pantay. Pati dapat ang flood control iniimbestigahan. Totoo naman ho ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat, kung lagi nyo siyang iniimbestigahan, dapat ganoon din sa mga bagay na kailangan ng mga Pilipino. Diba? Hindi yun lagi siyang pinagtutuunan ng pansin. Dapat pantay-pantay. Imbestigahan din yung mga taong senador, gobyerno na gumagamit ng confi funds. Ganun lang po yung kadali para maresolusyonan kung sino yung mga nagnanakaw o hindi.
Di ba? Baka mamaya, pag nagka-bookingan dyan, yung amo nyo dyan, mapalayas na naman sa bansa at dalhin sa Hawaii. Hindi lahat masama. Right. Kaya lang, ang masama doon is kung hindi na ipakita, bakit nangyari yun? Hindi ba hindi naman minasama ni Speaker yung call out mo dyan sa ganyan. Hindi naman niya... Hindi, elected official kami. Ayun, Responsibilidad namin it's your mandate, diba? of course. Oh. Diba? Oh. Magkukulang naman kami kung That's hindi right. naman namin So gagawin it's really actually yan. nothing personal. No? Wala. Sa Kasi akin, alam mo naman wala, yung diba? chismis ng chismis. Ito naman chismis lang about what happened in the elections. Baka raw kayo nagkaroon ng ano. But you know, sabi tapos mo, na yun, tapos na yun, wala na yun. diba? Yeah, no. Tapos So na yun. where are we now in all this? Are we... is there going to be an actual investigation? Will this come into fruition? Sila nagsabi na imbestigahan, di ba? Sila nagsabi na imbestigahan. Sinasabi ko lang, kung imbestigahan, okay sa akin. Simulan natin doon. Tama. Di ba? Saan Good cause, nanggaling yung pondo? Wala naman magiging SOP, walang kickback kung hindi nalagyan ng pondo. That's right. Wow. At least, sabi nga nila yung the adage that goes, hindi sayang ang boto natin with the likes of Kong Toby Chanco, di ba? Hindi naman, hindi madali ito di ba, Jojo? Mas madaling manahimik na lang. Right, Kasi, di ba? Makisama na lang at manahimik na lang. Wag na lang, tingin na lang tayo sa, hindi naman makisama, di ba? Let's just look the other way. Look the other way, right. Pero, masyadong malaking problema for us to look the other way. Di ba? Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. House na botas when it comes to the flood control Alam mo, thing. I'm very sad kasi yung navgate, yung navigational gate that is the biggest control of the flood waters nasira, no? At ang promisa ng DPWH at ng contractor matatapos sa August 10 at itataas yung navgate sa August 20, no? Alam mo, ito masakit sa akin tignan. And personally, parang, how do I describe it? Pag binabaha kami, parang personally, parang akong sinampal. Masakit, ha? No, because it is the project that I am proudest of. Yes. Diba? Ibig sabihin... Well, matibay naman yan. Hindi, nung una ako naging mayor, grabe yung baha. So, na-resolvehan natin. Na-solve naman. Tapos nasira yung floodgate. So, every time makikita ako ng baha, so parang, ang sakit, diba? Ang sakit. Okay. I mean, kung meron kang isang proyekto na baby project mo yan. Baby project mo. Tama, baby project. Tapos makikita mong nagka-problema, di ba? Ano yun Iba yun Right. So, pero okay naman na ngayon, you know? Hindi, August 12 pa daw nga nila ma-repair, ma-restore. Everything. Tsaka yung problema doon yung hirap ng buhay ng tao, di ba? For me, it's personal. Pero makikita mo, pag nag-iikot ka, yung mga binibigay namin na relief goods is not enough doon sa nasira nilang mga ari-arian, di ba? So, talagang masakit. Masakit para sa akin yun. And that was the reason na inayos ko yung flood control noon kasi nakikita ko yung hirap ng buhay ng tao, hindi normal yung buhay ng tao, tapos yung mga ari-arian nilang pinundar, nasisira. So masakit talaga para sa akin kasi yun yung dahilan kung bakit prioritize ko yun. Ang nabotas ba, Kong, is ano ba yan? Tawag dito, is it, di ba merong isang area doon na parang bumababa siya? Hindi. Lahat, yung buong nabotas is below sea level. Yes. That's why noon nagtayo kami ng dike, tsaka dapat, kaya mahalaga yung floodgate, no? Dahil nga doon sa bagay na yun. Magkadikit ba na? I'm sorry, I've lost my geography somewhere. Is this after Malabon or ano? Kami, ilog yung ilog ang pagitan namin. Ilog ang pagitan namin. I see. So halos pareho din talaga yung ano. Ilog yung pagitan namin. Ang alam ko niyan kasi it also helped out more or less the portions of Malabon. Hindi, yun nga rin ang problema. Pag sira yung navigational gate, pati sila naapektuhan. Nababaha. So masakit talaga. You've been a good and excellent local government official, mayor, tagal mo rin, tapos Congress. It's a ponderable for me, no? Tikas na tikas pa lang, Kong. Alam mo, pare ko, hindi ko nang bibanggitin yung pwedeng iba, pero pang national level, hindi mo ba inisip ever to, run for
Hindi, ang dami Talagang- kasing dapat ayusin dun sa amin. Inaayos ko muna yun. Yan muna, Yung local muna, ha? concentration. Local muna Alam mo, tayo. hindi naman ako magaling mag-multitask talaga. Yung Isang- generation natin, hindi yata marunong mag-multitask eh. So, isang parang- nakaano ka lang doon, ha? Oo. Hindi, talagang noon, talagang tinututukan ko kahit maging mayor ako, naging congressman ako, laging flood control. In my first term as congressman, flood control din yung priority project. Flood control na, So talagang doon ako nakatuto. Kaya talagang, kasi alam ko yung hirap na dala sa tao. Oh, hindi, kasi talagang even, everything stops eh. School stops, economics stops, yung local economy. Lahat everything apektado. Buo apektado. Kaya, and I'm happy naman that you're Hindi, kaya hands-on. ang ginawa ko, ever since 2022, kasi yung navigational gate na yon is almost, is over 20 years old. 20 years old already. Eh, mechanical di ba? Alam mo naman lahat ng mechanical, Oo. May ano yan? may wear and tear yan, wear di and ba? tear, correct. Oo. Pwedeng masira, di ba? So, ang request ko noon is gawa ng study para gumawa ng second gate para may backup. Kung sira Okay. itong isa, Yes. may magagamit kami. Noon, sinasabi lagi, naubos na daw yung pondo ng World Bank. Pero I'm so happy na sinabi sa akin ni Secretary Bonoan na finally, may pondo na to do the study. So, magkakaroon ng second gate. Hindi. At least maganda yung meron tayong Hindi kailangan talaga may second gate, may backup. Kasi Oo. yung mechanical siya, it's not That's a right. fixed structure. Siyempre, di ba, taas, baba, taas, Saka baba. 20 years na rin pala yan. How time flies, no? Pero it has served its purpose, and right now, siguro, i-strengthen and maybe put in another in place para Yes, para naman may sila. backup, may backup. Oo, kaya let's move to the impeachment na ako kasi pinag-uusapan yung impeachment na yan ngayon, no? So, how's the sentiment, on your personal sentiment when it comes to the impeachment? Katulad na yun, in-archive na sa Senate. Are you still going to pursue it? Anong feel ng Congress, ng House? Hindi ko alam kung ano yung feel ng House. First of all, hindi ako pumirma noon noong impeachment na yon. Pangalawa, mahirap, kung ako, I avoid, pasensya ka na, Jojo, umiiwas ako magkomento dun sa impeachment kasi masyadong mainit yung issue, di ba? Masyadong mainit. Masyadong madami na nagkokomento. Baka either painitin lang natin yung sitwasyon o lalong malito tao. So, ang point ko is ganito. Total, nag-file na ng motion for reconsideration. Sa akin, hintayin na lang natin kung ano yung final na desisyon ng Korte Suprema. At kung ano yung maging final decision ng Supreme Court, hindi man tayo nag-agree, hindi lang mukha. Hindi man tayo nag-agree, wala talaga tayong choice. Kasi sa sistema ng gobyerno natin, ang nag-interpreta ng batas is yung Korte Suprema. Kasi yung iba parang, hindi ko alam. Kasi isipin natin, kung hindi natin igagalang yung desisyon ng Korte Suprema, magkaiba nga yung pananaw ng House of Representatives, tsaka magkaiba yung pananaw ng Senado. So kung sasabihin natin, ayaw natin igalang, sinong magde-determine kung sinong tama? Wala naman tayong choice, di ba? Ngayon nga, kasi Tsaka, ang mahalaga doon, we are all for accountability. Hindi naman mawawala yung accountability kasi ang sinasabi lang, mag-file kayo ulit sa February 6, di ba? So you just accountability, may accountability same complaint, same complaint. You just wait another year. same allegations. Mag-intay lang tayo. Let's talk about let's talk about the economic improvements of the president. I wanted to come straight from the horse's mouth. Hindi, yun na nga ang problema, di ba? Kasi, di ba, yung ekonomiya natin, lumalaki, di ba? Lumalaki na, gumaganda na, umaayos na. Ang problema talaga sa ekonomiya, and I fully agree, and this was my stand ever since before, yung numero hindi nakakain ng tao eh. Di ba? Yung 6% GDP, hindi naman nakakain ng tao yan. Hanggat hindi nararamdaman ng tao, ng mga masa, yung improvement
sa buhay nila, baliwala itong numerong ito. Improvements, Pero, benefits. Yeah. alam naman natin na dapat lumaki muna yung ekonomiya bago maramdaman yung improvement. Pero dapat lang, mas mapabilis natin yung improvement sa buhay ng tao. Dapat masabi ng tao na mas maganda ang buhay ko ngayong taong to kesa nung Compared to nakaraang last taon. year. Oh. Pag hindi nasasabi ng tao yan, baliwala yung ginagawa natin sa ekonomiya. Baka naman some would say that, siyempre sabihin lang, nag-improve yung buhay ko kasi binigyan ako ng tupad, binigyan ako ng MAIP, binigyan ako ng AX. Hindi, yun naman, I mean, part yun ng social services. Dapat lang siya Na talaga i-deliver. napupunta sa mga nangangailangan, di ba? Hindi naman porket may MAIP, may AX, may tupad, hindi naman ibig sabihin effective yun. Effective lang siya kung napupunta siya talaga doon sa talagang nangangailangan. At yan yung isang gusto kong i-reforma, no? Ito siguro, ito talagang reformang kailangan. Kasi di ba, doon sa PDAF ruling, na ginagawang unconstitutional yung PDAF, ang sabi doon, ang trabaho ng Kongreso ay ipasa yung budget. Once na ipasa ng budget, wala na kaming pwedeng gawing panghihimasok o kung ano man doon